Hello po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Kamusta po kayo? Naway nasa maayos po kayong kondisyon. Nga pala, tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Ramon. Senior citizen na po. Year 1985, nagtatrabaho po ako niyan bilang isang construction worker. May asawa na rin po ako niyan at may 2 anak. Sa mga panahon po na yan, construction worker nga lang po ako. Helper. Kaya di hamak na maliit lamang po ang sinasahod ko. Pinagkakasya na lang po ni Mrs. ang sweldo ko. At sa awa naman po ng Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Malapit po sa Binondo ang site namin noon. Bale, 5 palapag na gusali ang ginagawa namin. Isang beses, habang abala po kami ng kasama ko sa trabaho na si June, bigla na lang po kaming nilapitan ng foreman namin. May dala po siyang isang plastic cup. Meron itong 5 piraso ng siomay. Bala siya sa pagkain habang papalapit sa amin. Malayo pa lang, nanuot na sa ilong namin ang napakasarap na amoy ng siomay. Bigla tuloy kaming nagutom ni June. Pagkatapos pa ngang sabihin ng foreman ng pakay niya sa amin, tinanong na ito ni June kung saan niya nabili yung siomay. Sinabi naman sa amin ni foreman na sa bagong bukas daw na karinderya. Doon lang din daw sa Binondo. Kaya naman noong pagka-lunch break namin, tinungo na po namin ito upang doon ay mananghalian. Pagdating po namin sa karinderya, bumungad kaagad sa amin ng napakaraming customer. Halos okupado na nga ang lahat ng lamesa noon. Nakakamangha dahil kabubukas pa lamang ng karinderya na iyon, agad na itong ginagsa ng napakaraming customer. Na-excite tuloy kami ni June. Tinignan po namin ang menu nito. Kaya't lumapit na nga kami sa mga nakahilerang putahe. Ang mga naroon po ay dumplings, siomay, chow fan, siopaw, chop suey, hot Thai soup, yang chow fried rice, at iba pang Chinese food. Nagahalo ang mabango at nakakatakam na amoy ng mga pagkain. Sa amoy pa lang, sigurado akong masasarap ang pagkakaluto nito. Ang una ko pong inorder sa karinderya na iyon ay hot Thai soup at chop suey. Mahilig po kasi ako sa may sabaw at gulay. Lalo na at nakakatayo talaga ng lalamunan ang ilang oras na pagbabanat ng buto sa construction. Habang si June naman, fried rice po at sweet and sour pork ang inorder niya. Una kong tinikman yung sabaw at sa unang higop ko pa lang po nito, para bang napatig na agad ang uhaw ko. Napakalinamnam ng sabaw. Nalasahan ko talaga sa sabaw yung lahat ng sangkap, lalong-lalo na yung sahog na karne. Napakasarap din po ng karne, sariwang-sariwa, malasa, at napakalambot ng mga hibla nito. Kapwa na gustuhan namin ni June yung mga pagkain doon sa karinderya, na pagmamay-ari daw na nagngangalang Aling Saling. At mula po ng araw na iyon, naging suki na nga kami sa karinderya na iyon. Pati na nga rin ang iba pa naming kasamaan sa trabaho. Sumama na rin po sa amin. Minsan pa nga, nagtitake-out pa ako. At yun yung nagiging hapunan namin ng misis ko, pati anak ko. At pati sila ay sarap na sarap din sa mga pagkain na nagmula doon sa karinderyang iyon. Maganda naman po ang takbo ng buhay namin doon. Yun nga lang, parang may naging kakaiba namang nangyari sa site namin. Yung foreman po kasi namin, habang tumatagal, mas nagiging weirdo po ang mga galaw nito. Marami na nga sa amin ang nakakasaksi na minsan naglalampaso ito ng parang dugo sa may sahig. Hindi nga lang kami sigurado kung dugo ba ang pulang likido na iyon. Ngunit alam niyo ba, minsan sa tabi-tabi ng site may kumakalat din na pulang likido. At dito ay nakasiguro nga kami na tunay nga na dugo ang mga yon. Tinanong naman namin si foreman patungkol doon. Ngunit tikom lang po ang bibig niya at sinasabihan lang kami na manahimik na lang daw kami. Wala lang daw yun. Baliwalain lang daw. Kaya kami naman po mga trabahador, dinedman na lang po ang bagay na iyon at baka matanggal pa kami. Samantala po, hindi naman nagtagal. Yung karinderya naman po na kinakainan namin, mas lumago pa ng lumago. Dinadayo na din ito ng ibang mga tao na galing pa sa ibang lugar.
Masarap kasi talaga ang mga pagkain doon at napakamura pa. Sulit na sulit talaga ang pera mo. Kaya naman patok na patok talaga sa mga tao. Kung noong mga panahon nga na iyon uso na po ang pag-food vlog, panigurado na feature na rin ito sa iba't ibang mga channel. Ngunit kasabay po ng mga pangyayaring yon sa construction site, sa buhay ko po, pati sa karinderyang iyon, may nangyari pong kababalagan sa Binondo. Isang araw kasi, nabalita na lang po namin na meron daw ilang sanggol na nawawala sa lugar namin. Ang kumalat nga na chismis sa lugar na iyon, na baka raw ang mga sanggol na nawawala dinadala sa site namin, tapos sinahalo sa semento. Kumbaga, alay, ritual, pampatibay daw ng buhos. Alam niyo naman kasi ang kwento-kwento dati pa. Ang dugo raw po ng mga bata o sanggol ay nakakapagpatibay ng isang estruktura. At dahil nga po sa kumalat na balita na iyon, nagulat kami mga trabahador ng construction site. Kasi kami talaga ang pinagbuntungan ng mga tao sa lugar na iyon. Ngunit may punto rin kasi sila. Lalo na at mukhang may misteryo at sikreto nga ang forma namin. Na bukod po sa amin na mga katrabaho niya, nahahalata na rin po ng mga tao sa labas. Isang araw, matamlay akong pumunta sa karinderya ni Aling Saling. Manananghalian kasi ako. Kung bakit naman ako matamlay noong araw na iyon, pagkakinabukasan kasi noon, pansamantalang ipapatigil muna ang trabaho namin sa construction. Yung mga pulis po kasi, magsasagawa ng investigasyon doon po sa may site namin. Kasi nga, meron na nga nagrereklamo. Marami na ang haka-haka. Kami namang mga trabahador lamang. Wala naman kami magagawa. Empleyado lang naman po kami. Hindi po nagtagal. Dumating na rin po yung order ko. Chop suey. Ang paborito ko kaya agad ko na itong nilantakan. Iyon na nga lang po ang nagpangiti sa akin. Habang kumakain po at habang ngumunguya, napatigil po ako. Meron kasi ako nakagat na parang matigas. Niluwa ko ang inunguya ko. At dito, tumambad sa akin ang isang bead na gawa sa kahoy. Ewan ko pero parang pamilyar sa akin ang bagay na iyon. Maya-maya, naalala ko na kung ano yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Pagmamay-ari po yun ng anak ko na sanggol. Ako kasi ang may gawa nun mismo. Binigay ko po yun para sa anak ko. Ako mismo ang umukit ng disenyo sa bead na iyon para po mas maging espesyal. Siyempre para po sa anak ko . Sa mga sandaling yun, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Agad-agad, kumaripas ako ng takbo papauwi sa bahay. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Parang may kakaiba na akong kutob ng mga sandaling yun. Hingil na hingil ako nang makauwi ako sa amin. Ngunit ang pinagtaka ko, bukas po yung gate ng bahay namin. Kilala ko ang misis ko. Hindi niya hahayaan na bukas po ang gate ng bahay. Lalo na't sa mga panahon na iyon, iuso nga ang pagkawala ng mga sanggol sa lugar namin. Sa labas pa lang ng pinto, tinawag ko na po ang misis ko. Sarado nga naman ang pinto ngunit hindi po ito nakakandado. Pumasok ako at hinanap ko po si Luisa. Ngunit maya-maya, napatigil po ako nang makita ko po siya sa may sala. Nakatayo lang siya, nakatulala sa malayo. Parang wala sa sarili ang asawa ko sa mga oras na iyon, kaya't mabilis ko siyang nilapitan. May isang basag na baso pa nga na nasa harapan niya at nagkalat ang laman nitong tubig sa may sahig. Luisa! Luisa! Ano nangyari sa'yo? Niyugyug ko pa ang kanyang balikat. Ngunit, hindi pa rin siya kumikibo. Ilang minuto pa ang nakalipas bago siya natauhan. Namamalat na ang mga labi niya. Napakaputla na rin niya. Ramon? Ramon? Nasaan si Joy? Nasaan ang anak natin? Kaagad niyang hinanap ang sanggol na anak namin. Kumaripas naman ako ng takbo patungo kwarto. Ngunit ang naabutan ko lamang doon ay yung panganay naming anak.
Mahimbing na natutulog. Mas lalo akong kinabahan sa mga sandaling yon. Basang-basa na ang kamay ko. Nanginginig ang buo kong katawan. Dahan-dahan akong nagpunta sa may kuna. At pagdungaw ko doon, wala po doon yung anak naming sanggol. Nasaan si Joy? Ramon, nasaan ang anak natin? Nagpapanik na po si Luisa. Ganon din ako. Luisa, ikaw lang naman ang kasama ng mga bata rito sa bahay. Ano bang nangyari? Bakit naabutan kitang wala sa sarili? At nawawala pang isa nating anak? Anong huling naaalala mo bago mawala si Joy? Sunod-sunod ko siyang tinanong. Ewan ko pero para ako mababaliw sa mga sandaling yon. Sinabi naman niya ang huli niyang naaalala bago siya mawala ng ulirat. Ang sabi niya, may kumatok nga raw sa labas ng bahay namin. Nang labasin niya ito, isang matandang kuba raw, nanghihingi ng isang basong tubig. Pinagbuksan niya raw ito at iniwan niya rin ito sa labas ng pinto namin. Kumuha muna siya ng tubig, ngunit pagbalik niya ay nasa sala na raw ang matanda. Nilapitan niya ito at inabot na ang tubig pero yung matandang kuba raw, bigla na lang pong may binigkas. Hindi niya raw maintindihan yung mga sinabi nito hanggang sa, yun na nga, para daw siyang nawala sa sarili niya. Doon ko napagtanto na mukhang nahipnotise nga ang asawa ko, kaya't malayang nakuha ng kung sinong matanda yung anak namin. Agad naman ako nagtungo sa barangay namin at nireport yung pagkawala ng anak namin. Naiwan naman si Luisa para bantayan ng panganay namin. Bukod dun, sinabi ko rin po sa kapitan namin na doon nga sa kinainan kong karinderya, inapasama sa chapsuy na kinain ko yung isang bid ng porselas ng anak ko. Kaya't naisip ko na baka si Aling Saling ang kumuha sa anak ko. Ang mas malala pa nga, baka ginawa niya pong sahog yung bunso kong anak. Nagulat sila sa sinabi ko at napaisip ng malalim. Ngunit maya-maya lamang ay meron pang isang dumating na lalaki. Kapitan, tignan mo ang nadiskubre ko sa pagkain ni Aling Saling. Nakakasulasok ho, Kapitan. Nakakasuka ho. Isang daliri po ng sanggol yung nakuha namin sa pagkain. Munti ko na nga itong makain eh. Parang ang ginagawa po nilang sahog sa mga pagkain nila ay mga sanggol. Nilabas nga ng lalaki yung isang daliri ng sanggol na halos madurog na. Halos masuka kaming lahat sa nakita namin. Mabuti nga, gumawa naman kaagad ng aksyon yung barangay namin. Napagdesisyonan na lusubin na nga ang karinderya ni Aling Saling. Pagdating namin doon, patuloy pa rin po siya nagtitinda. Kaya't nagulat yung mga customer sa biglaan po namin pagdating. Hinalughog po namin yung kusina ng karinderya at napakahayop talaga. Karumal-dumal talaga ang nasaksihan namin doon. Chop-chop na mga bata sa freezer at sa kung saan-saan. Totoo nga, hinahaluan po ni Aling Saling ng mga sanggol ang mga niluluto niya. Lahat ng mga magulang na nawalan po ng mga sanggol nag-iyakan. Sobrang lalangan ng tensyon. Muntik pang ang mataga si Aling Saling ng isang amang na biktima rin yung anak. Habang nagaganap po ang komosyon, doon po sa pinakalikod, nakarinig po kami ng iyak na mga sanggol. Meron pa palang lihim na kwarto doon. Kami mga magulang naman, agad-agad kami nagtungo doon at laking gulat na lang po namin nang marami pa palang buhay na sanggol doon. Kanya-kanya kaming hanap ng mga anak namin. At sa awa po ng Diyos, nakita ko po dyan si Joy. Iyak ng iyak, halatang pinabayaan ng matanda. Walang pakialam ang matanda doon, parang balak lang talaga nilang kainin. Lahat po ng bata doon, nakuha po ng kanya-kanyang mga magulang. Ngunit hindi lahat ng magulang ay nakakuha ng bata. Sa madaling sabi, yung mga anak po nila
malamang sa malamang naluto na at nakain na ng mga tao. Agad na inaresto si Aling Saling. Diniretso po sa may kulungan. Wala na siyang dapat ipaliwanag dahil yung karinderya na mismo ang naging ebidensya. Napag-alaman po namin na miyembro pala ng isang kulto si Aling Saling. Kaya naman pala ganun ang ginagawa niya. Inutusan lang daw siya para makatawid daw siya sa kabilang mundo. Para mahalin daw siya ng Diyos nila. Ganun ang paliwanag niya. Nakakadiri. Nakakabaliw. Hindi ka panipaniwala. Hindi makapaniwala ang misis ko nang iuwi ko sa bahay namin yung anak naming si Joy. Akala niya, tuluyan na itong nawala sa amin. Sinisisi niya ang sarili niya. Mabuti na lang po talaga. May awa pa ang Diyos sa amin. Dahil po doon, nagpatuloy na po ang trabaho sa may construction site. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na po nakabalik pa yung foreman namin. Ang dahilan, may sakit pala ito na ulcer. Yon ang dahilan kung bakit minsan ay nakikita po namin na merong siyang dugong nililinisan. Yun pala, may sakit ito. Naawa nga kami sa kanya kasi pinagbintangan pa namin siya. Pero kahit naman na ganoon, gumaling din naman po yung foreman namin na iyon. Makalipas po ang ilang buwan, nang matapos na po ang project namin doon, kami po ng misis ko, umalis na po ng Binondo. Umuwi kami ng Cavite, doon po sa may side niya. Nakakatakot kasi, turmang-turma talaga ang misis ko sa nangyari. May time na hindi siya nakakatulog. Natatakot daw siya na baka kunin ulit yung anak niya. Kaya para sa kabutihan po namin, sa kabutihan po ng misis ko at para sa pag-iisip niya, minabuti na lang po namin na umuwi na nga lang po ng Cavite. Mula po nang makauwi kami ng Cavite, naging maayos na rin po ang misis ko. Hindi na rin kami nakaranas pa ng mga ganong klaseng kababalaghan. Naniminsan, hindi ko talaga akalaing mangyayari sa amin. Nakakabaliw lang kasi minsan sa buhay ko, muntikan ko nang makain ang sarili kong anak.